Magandang araw mga tol, abangan po natin ang final weigh-in ni Naoya Inoue versus Tapales mamaya. January 25 po ngayon kaya Merry Christmas po sa ating lahat. At January 26, yan po ang abangan natin na laban ni Inoue at Tapales sa Japan. Nangyari kahapon ang press conference ni Inoue at Tapales, hindi pa yun ang final na face-to-face mga tol. Kaya mapapansin po natin baliwala lang kay Inoue ang face-to-face. Si Naoya Inoue ang unang nag-abot ng kamay kay Tapales para kamayan. Ibig sabihin mga tol, hindi talaga intensyon ni Inoue ang makipag face-to-face. Kinamayan niya si Tapales, nginitian niya at tinanguan ng ulo. Ibig sabihin may respeto talaga si Inoue kay Tapales. Kaya abangan po natin ang final weigh-in mga tol, dito nyo makikita ang face-to-face talaga na hinahanap ng mga fans. Ayon sa payag ni Inoue, hindi daw niya sasayangin ang pagkakataon kung makasilip ng tsansa na pwedeng i-knockout si Marlon Tapales. Hindi raw plano ni Inoue ang knockout dahil nakadepende daw ito sa style ni Marlon Tapales kung anong adjustment ang gagawin ni Inoue. Kaya magantay lang daw ng tamang timing si Inoue para makuha ang knockout. Sinabi naman po ni Marlon Tapales parehas daw silang kondisyon ni Inoue at parehas silang gustong manalo. Pero mas gutom daw sa panalo si Tapales dahil gusto niya magbigay ng history sa Pilipinas. Sa ibang banda naman may regalo nga po si pambansang kamao Manny Pacquiao kay Marlon Tapales. Mapapanood po natin ang laban ng libre mga tol sa One Sports. Sabi nga po dito, Manny Pacquiao give Filipinos with historic Tapales Inoue title fight on Free TV. This developed as boxing legend Manny Pacquiao MP Promotion joined force with Signal TV and Arena Plus to air the Tapales Inoue Super Bantamweight Unification Collision. So abangan po natin yan sa One Sports mga tol dahil mapapanood po natin ng libre. Yan po ang pinakaregalo ni Pacman kay Tapales. Sa ibang banda naman, Deontay Wilder matapos matalo kay Joseph Parker. Marami nga po ang lumalabas na kailangan nang magretiro si Wilder dahil sa kanyang performance. Hindi pa rin nag-improve ang galawan ni Deontay Wilder at parang nawala na ang lakas. Nagbigay nga po ng paliwanag si Deontay Wilder. Nilinaw na hindi pa siya magre-retiro at magbabalik daw siya na mas malakas. Kailangan kay Wilder magkaroon ng bagong trainer o kaya improve yung kanyang legs. Kung mapapansin yung legs ni Wilder mga tol, manipis. Parang hindi nababagay kay Wilder yung legs niya dahil masyadong maliit. Ito nga po ang pinupunan ng maraming fans, parang hindi raw nag-e-exercise sa legs itong si Wilder. Samantala yun naman kay Anthony Joshua matapos manalo kontra Otto Wallin. Sinabi ng Tino Joshua na posible pa rin ang laban niya kay Deontay Wilder. Sayang nga yung taya kahapon mga tol dahil nasira kay Deontay Wilder. Sinubukan ko kasing tayaan ng sabay-sabay ang laban ni Daniel Dubois, Dimitri Bivol, Anthony Joshua at Deontay Wilder. So pinili kong mananalo silang apat mga tol pero nasira dahil sa pagkatalo ni Deontay Wilder. Malaki sana ang panalo kung hindi na-upset si Deontay Wilder. So ganyan talaga sa boxing mga tol, madalas nangyayari ang upset. Merry Christmas ulit mga idol, maraming salamat po.